Cambodia ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo, September 9, kung saan hangarin niyang makapagpaigting sa kapakanan ng mga migrant workers bilang kontribusyon ng mga ito sa ugnayan ng Pilipinas at Cambodia. Tungayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Sa kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia, dito kanyang binigyang pagpupugay ang mga migrant workers na naninilbihan dito. Anya, ang kanilang katatagan ay isang simbolo ng pagiging bayani upang bigyan tibay ang samahan ng Cambodia at Pilipinas. Dito kanya ring kinilala ang kanilang pagsusumikap, hindi lamang sa bawat pamilya, kundi para na rin sa bansa. Sa kanyang pagbisita na matatapos sa September 9, layo ng Pangulo na patatagin ang ugnayan ng bansa sa sektor ng kalakalan, negosyo, pagsugpo sa pandaigdigang krimen gaya ng human trafficking, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga kalapit bansa bago pa man mamuno sa ASEAN sa susunod na taon. Kaya dito binigyan din ng Pangulo na ang sanhi nito ay para sa mas matibay pang samahan na magbubunga ng mas maraming pamumuhunan sa mga pambansang kumpanya. Dagdag pa niya kanyang hihikayatin ang lider ng Cambodia na tulungan ang bansang lumago ang ekonomiya at maisulong rin ang karapatan ng mga manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, naselyuhan na ng Pilipinas sa kamakailang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia ang tatlong bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang pagsugpo sa transnational crimes. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Nakauwi na ng bansa si President Ferdinand Marcos Jr. matapos ang state visit nito sa Cambodia, dala ang tatlong bilateral na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. 5 business agreements at 3 government-to-government deals ang naselyuhan sa naturang state visit. Una na ang kooperasyon ng pulisya kontra transnational crimes. Inamyendahan sa Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Philippine National Police at ng Cambodia National Police ang mas pinalalim na kooperasyon sa human trafficking, arms trafficking at cybercrime. We also acknowledge the pressing challenges that cut across borders: human trafficking, cybercrime, illicit drugs, and other transnational threats. These dangers affect the safety of our citizens and the stability of our societies. It is in this spirit that we agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Bukod pa riyan ng isang kasunduan sa pagitan ng Commission on Higher Education o CHED at ng Ministry of Education, Youth and Sport ng Cambodia. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng opisyal na mga programa sa pagsasanay sa agham at teknolohiya. Ang ikatlo naman ay isang bagong air services agreement na nagpapahintulot sa mga airlines na pumasok sa Code Sharing Alliance o magpatakbo ng mga charter flight at mas pinadaling paghahatid ng mga pasahero at kargamento sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Dagdag pa dito, sumang-ayon din sila na ituloy ang mas matibay na ugnayan sa agrikultura, renewable energy, digital economy at people-to-people exchange. Sa kasalukuyan, naghahanda ang Maynila na kunin ang ASEAN chairmanship sa taong 2026 at nangangampanya sa United Nations Security Council. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, uupo bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang newly elected Senate President pro tempore na si Panfilo Ping Lacson na humalili sa puwesto ni Senator Rodante Marcoleta. Ang posisyon ay nabuo makaraang mahihalal bilang bagong Senate President si Vicente Tito Soto III nitong Lunes ng gabi na humalili sa posisyon ni Senator Francis Cheese Escudero. Ayon kay Soto, bagamat hindi bahagi ang mga miyembro ng Duterte Bloc sa usapan tungkol sa pagbabago ng pamumuno dahil maaring hindi matuloy ang inisyatiba kung maraming senador ang sangkot, malugod pa rin silang sumapi sa mayorya ng Senado.
Kaugnay nito, ilan sa Duterte Bloc naman ang napabilang na ngayon sa minorya makaraang ilabas ang bagong komposisyon ng Senado para sa 20th Congress. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. 5 sa Duterte 7 ang kaanib na ngayon ng minority bloc ng Senado. Ito ay sina Senator Robin Hood Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Rodante Marcoleta. Habang ang magkapatid na Camille at Mark Villar ay nananatili sa mayorya. Ito ay matapos na opisyal na ilabas nitong Martes ang bagong komposisyon ng Senado para sa 20th Congress sa pamumuno ni Senate President Vicente Tito Soto III. Samantala, pinamumunuan na ngayon ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano ang minorya, kung saan kanyang deputies sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Joel Villanueva. Habang sina former SP Francis Cheese Escudero at former pro tempore Jinggoy Estrada ay kasama na rin sa minority bloc. Dahil sa bagong komposisyon, ilang chairmanship din ang nabago. Bilang mga miyembro ng mayorya, napunta kay SP pro tempore Panfilo Lacson ang Blue Ribbon Committee. Senator Rafi Tulfo para sa Labor Committee na dating hawak ni Senator Amy Marcos, Senator Loren Legarda sa National Defense, Higher Education at Accounts, Senator JV Ejercito para sa Public Order and Dangerous Drugs na dating kay Senator Bato de la Rosa, at Senator Risa Hontiveros sa Health na dating kay Senator Go. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, matapos sampahan ng contempt sa Senado ang engineer ng DPWH na si Bryce Erickson Hernandez, kanyang isiniwalat sa Kongreso ang ilang senador na sangkot sa anomalya ng flood control project. Matatandaang nagtanong pa si Senator Jinggoy Estrada noong Lunes kung may kasamang senador sa anomalya, kung saan tumanggi si Curly Discaya at mabiro namang nagpahayag si Senator Rodante Marcoleta na safe na si Estrada. Kaugnay nito, ito ang ginamit na panimula ni Hernandez na isa rito ang nasabihang safe na nangangahulugang dawit si Estrada at idinagdag pa si Senator Joel Villanueva. Anya, nagbaba ng 355 million pesos si Estrada sa mga proyekto sa Bulacan at hiniling niyang 30% lang ang commitment dito. Dito kaniyang lininaw na ninais niyang isiwalat ang anomalya matapos ng kanyang pagkadetena. Blindfold approach. Ito ang gagamitin umanong paraan ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson para sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee na kanya ng pamumunuan simula sa September 18. Anya, ito ay isang paraan para mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno sa kabila ng tila cycle na issue sa katiwalian. Naritong ulat. Nais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa kredibilidad, hustisya at pagiging accountable ng pamahalaan. Ito ay bunsod ng paulit-ulit o tila cycle na issue ng gobyerno hinggil sa katiwalian, partikular sa paggamit ng pondo ng bayan. Anya, galit na ang taong bayan at marapat anyang may managot sa mga anomalyang nauugnay sa mga pampublikong proyekto gaya ng umano'y katiwalian sa flood control projects na mas malaking halaga kaysa sa anomalyang kinasangkutan ng pork barrel scam ni Janet Napoles. Sa isang media forum sa Senado nitong Huwebes, binigyang diin niya ang pananagutan ng gobyerno sa issue at ang responsibilidad nitong tumindig sa katotohanan. Anya, hindi sana magaya ang Pilipinas sa marahas na pagkilos at rebelyon na nagaganap sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yon. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion.
Matatandaan na naungkat ang mga umano'y katiwaliang ito sa naturang proyekto makaraang iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nagdaang State of the Nation Address na imbestigahan ang mga flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Makaraan nito ay nagkasana ng mapagdinig ang dalawang kongreso kung saan napalitawang ilang mga pangalan ng senador, congressman, opisyal ng DPWH, at mga kontratista na umano'y sangkot sa katiwalian. Samantala sa bagong komposisyon ng Senado para sa 20th Congress, pamumunuan na ni SP Pro Tempore Lacson ng Blue Ribbon Committee sa pag-resume ng pagdinig nito sa Huwebes, September 18. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita naman, patuloy na nakaka-recover ng hinihinalang skeletal remains at mga personal na gamit ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake kaugnay ng isinasagawang diving operations para sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Mula September 5 hanggang 9, hindi bababa sa 27 umano'y buto ng tao, bungo, lubid, sandbag, damit at personal na gamit ang natagpuan ng mga diver kung saan susuriin kung tugma ba ang mga DNA sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero sa pagitan ng taong 2021 at 2022. Kaugnay nito, inilabas na ng Department of Justice ang mga sabpina para kina Atong Ang, Gretchen Barreto at 6 na pupang iba kaugnay ng naturang kaso. Ito ay magiging bahagi ng paunang isasagawang investigasyon sa September 18 patungkol sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa para sa mga nasabing individual. Sa kabilang banda, inilunsad na ang Visit Malaysia 2026 sa Pilipinas nitong Biyernes, September 12 upang magpalaganap ng diverse culture ng Malaysia at pagtibayin ang diplomatic relation at ugnayang turismo sa pagitan ng Pilipinas at karatig na mga bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Opisyal na ang inilunsad ngayong Biyernes sa Pilipinas ang Visit Malaysia 2026 kung saan magsisilbing atraksyon sa mga international na turista na magpapalaganap ng diverse culture ng Malaysia. Pinangunahan ng selebrasyon ni Department of Tourism Malaysia in Manila, Director Mod Faizal bin Sharif at ni Malaysian Ambassador to the Philippines Abdul Malik Melvin Castellino. Kaugnay nito ang pagbubukas ng Malaysia Tourism, Arts, Culture and Food Festival 2025 sa isang traditional Malaysian dance. Iba't ibang food booths din ang makikita sa selebrasyon na naghain ng mga pagkain ng mga bansang Cambodia, Malaysia, Laos, Brunei, Myanmar at Indonesia na kabilang sa Association of the Southeast Asian Nation o ASEAN. Nilalayo ng naturang event na ipalaganap ang pagkakakilanlan ng Malaysia sa aspetong kultural, sining at maging sa pagkain. And what we hope to showcase is the rich culinary, tourism and of course heritage that we have in Malaysia. It's also an occasion for us to launch the 2026 Visit Malaysian Year. Above or beyond that, we also wanted to showcase ASEAN, the rich tradition of ASEAN. As you know, Malaysia will be the chair this year, but next year, Philippines will chair of ASEAN in 2026. Matatandaang inanunsyo kamakailan ng pamahalaan ng Pilipinas na magiging host ng bansa sa ASEAN 2026. Bukod pa rito, kasama rin sa selebrasyon ng mga ribbon cutting na pinangunahan ng mga leader ng ASEAN Women Foundation. Sa panig ng Department of Foreign Affairs, lubos nilang ikinatuwa ang inisyatibang ito ng Embahada ng Malaysia kung saan sa pamamagitan ng mga ganitong kaganapan, mas napapakita ang kaugnayan ng bansang Pilipinas at Malaysia. Hindi lamang sa pagkakapareho ng lasa ng mga pagkain, kundi maging sa kultural na pamana ng ating lahi. Samantala, tinatarget ngayon ng bansang Malaysia na magkaroon ng 43 milyong international na mga turista ngayong taon at 47 milyon naman sa taong 2026. Kaugnay nito, mariing sinang-ayunan naman ni Ambassador Castellino ang posibilidad na pagkakaroon ng direktang flights mula Cebu to Malaysia at vice versa. It can also be a conduit for other ASEAN countries that transit to Malaysia, visit Malaysia, then can use the flights from Malaysia to come to Cebu. So you're not only promoting tourism between Malaysia and Philippines, but also
other ASEAN countries, Malaysia and Philippines. No? Magpapatuloy naman bukas ang ikalawang araw ng programa kung saan naabangan dito ang cultural performance, pagtatampok ng mga Malaysian food, pati na rin ang traditional fashion show. Suot ng mga kasuotang likha ng Malaysian artists. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH isinusulong ang dagdag buwis sa unhealthy goods. Pagtuturo ukol sa WPS sa paaralan, bahagi na ng curriculum sa 2026. Pagdinig sa kaso ni FPRRD, ipinagpaliban ng ICC. BBM, bumisita sa Cambodia, karapatan ng migrant workers isinulong. SP Pro Tempore Lacson, nais mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno. At Visit Malaysia 2026, formal nang inilunsad sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.